Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na magiging mahigpit sila sa pagsala sa mga aplikasyon ng mga party list organization sa mga susunod na eleksyon. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ay para masiguro na matutugunan ang layunin ng party list system na may kakatawan sa nasa marginalized sector at underrepresented. Kasama rin sa isusulong ng komisyon ang pagripaso sa buong batas ng party list. Dapat po kasi talagang yan, lahat ng bagay na yan, legislation. Ang solusyon, legislation. Lagi may nagsasabi, hindi na marginalized and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, batas po kasi ang dapat dyan. Magandang umaga, aga, nagsimula na ang paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE pagkatapos ng eleksyon at June 11 o eksaktong isang buwan pagkatapos ng halalan ang deadline naman ng paghahain ng SOSE. Ang SOSE ay itemized na kabuuang ginastos ng isang kandidato sa panahon ng kampanya kapag national candidate ay mula February 11 hanggang May 10, 2025 ang coverage ng kanyang SOSE. Samantala kung local candidates naman ay mula March 28 hanggang May 10. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 97 lamang ang naitalang validated election-related incidents sa bansa nitong nakaraang midterm election. Bagamat mas mababa pa rin ang naturang bilang kumpara noong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections noong 2023 na nasa 105. Ipinagutos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang agarang pagsusulba sa mga election-related incidents isang linggo matapos ng eleksyon. Sinabi ni General Marbil, may obligasyon ng PNP na itaguyod ang hustisya sa mga naging biktima ng karahasan na kinabibilangan nga ng shooting incidents, harassment, explosions, mauling, grenade throwing, at iba pa. Sa BBM podcast na ipinost sa social media ni PBBM, sinabi ni Pangulong Marcos na mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo, di ba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Hindi rin makikialam ang Pangulo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Yeah, gawin na natin lahat with the new lessons learned. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging mas maginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Si Prosecutor Karim Khan. Nag-leave si Khan habang iniimbestigahan ito kaugnay ng alegasyon ng misconduct na mariin naman itong itinanggi. Siniguro naman ng ICC na magpapatuloy ang operasyon ng Office of the Prosecutor sa ilalim ng 2 Deputy Prosecutors. Naging usap-usapan si Karim Khan matapos nitong humiling ng ICC arrest warrants laban kina Israeli PM Benjamin Netanyahu at 3 Hamas leaders noong nakaraang taon. Si Khan din ang pangunahing taga-usig sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity. Yes, Aga, ang unang nakomisyon ay ang kauna-unahang guided missile frigate ng bansa, ang BRP Miguel Malvara. Ang Navy ship na ito ay may advanced sensors at weapon systems
Nakadisenyo ang 118-meter vessel na ito para sa long-range multi-role combat operations. Abril ngayong taon, dumating ang barko na ito mula sa South Korea. Pangalawang nadagdag sa assets ng Navy ang BRP Albert Magini. Ito ang kauna-unang missile-capable patrol vessel sa Pilipinas. Ginawa ang vessel para naman sa rapid interdiction at coastal operations ng Littoral Combat Force ng Hukbong Dagat. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagkomisyon ng 2 Navy ships. Sa talumpati ni PBBM, pinasalamatan niya ang Navy sa pagtulong sa pagdaraos ng 2025 midterm elections. Ayon sa Pangulo, hindi niya hahayaan na may lumapas tangan sa soberanya ng Pilipinas. Nangako rin ng Commander-in-Chief sa patuloy na suporta para sa modernisasyon ng hukbong. Ang video message, sinabi ni VP Sara na buong puso nating parangalan at pasalamatan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas at kinilala ang kanilang serbisyo sa loob ng maraming dekada para ipagtanggol at protektahan ang ating karagatan. Sa huli, pinasalamatan nito ang serbisyo at walang sawang pagmamahal sa bayan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, lalo na ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang ating teritoryo laban sa anumang banta sa seguridad. Aga marami pang dapat ayusin at paghandaan bago ang tuluyang pagsasaayos ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ito ang inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon kasabay ng inaasahang pagbigat at napakabigat na trapikong idudulot ng konstruksyon ng EDSA. Ayon kay Secretary Dizon, nakipagpulong sila kahapon kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kaugnay ito ng naunang planong rehabilitasyon ng buong kahabaan ng EDSA. Ang nasabing issue ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang nasabing transaksyon na hindi umano inaprubahan ng OWA Board of Trustees. Ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Yes, Ella, ilan sa mga trabaho na po pwedeng pasukan ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs o yun pa lamang mga nagnanais na magtrabaho abroad ay ang sektor ng automotive, logistics, manufacturing, healthcare at pati na rin information technology. Hindi niliwanag ni Trump kung kailan at paano mag-uusap ang dalawang panig, ngunit anyay nagpahayag ang Vatican ng interes na maging host ng negosasyon. Ayon kay Ukraine leader Volodymyr Zelensky, kinumpirma nito sa US leader ang kahandaan ng kanyang bansa sa isang full and unconditional ceasefire at dapat umanong i-pressure ang Russia sa pamamagitan ng sanctions kung hindi ito papayag sa ceasefire. Samantala, inihayag naman ni Russian spokesperson Dmitry Peskov na kung makakatulong ang US na makamit nito ang kanilang goals sa isang mapayapang paraan ay handa silang makipagtulungan. Dagdag pa nito, posibleng magkita ng personal ang Russian at US leader, ngunit depende ito sa mapagkakasunduan ng dalawa.